binabraso na naman tayo ng China. Oh, tapos sasabihin ng mga DDS, naku, hindi totoo yan. Isinusuong lang kayo ng gobyerno ng ng Pilipinas. Pilipinas. Oh, wait lang. Isinusuong lang kayo ni PBBM sa digmaan. Tingnan nyo po, mga kababayan. Yung ginawa ng napakalaking barko ng China, no, sa ating teritoryo. Oh, pakinggan ho natin itong balita galing ulit sa UNTV. Saglit lang ha. Yan. Badat! Wala ang Philippine Coast Guard na ang dahilan ng deployment ng monster ship ng China sa loob ng Escoda Shoal ay para i-intimidate ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas. Ayun. So, pananakot po mga kababayan. Ako, tingnan mo, mas malaki kami sa inyo. Kahit pumasok kami sa EEZ ninyo, oh, wala kayong magagawa. Ano ho, talagang nananadya mga bossing no? Monster ship ng China sa Escoda Shoal, ini-intimidate ang BRP Teresa Magbanwa. Bakit ho nila ginagawa yan? Ito po. Isang panayam kahapon, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sinusubukan umanong takuti ng monster ship ng China ang BRP Teresa Magbanwa na matagal nang nakadeploy sa Escoda Shoal. Anya, sa mahigit 2 buwan ay nasustain ng barko ng Pilipinas ang presensya nito sa Escoda Shoal matapos na mapaulat ang umano'y ginagawang reclamation activities ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayan mga bossing, meron na namang ginagawang kung ano na namang pagtatayo ang China, mga kababayan. Kaya naman tayo, siyempre, presidente natin, PBBM Hindi naman ho hindi naman ho Duterte pa Kung Duterte yan, nako okay lang yan. Tubig lang yan. Kung Duterte pa ang nakaupo, nako, pamunas ko pa sa puwet yan. Ano ho? Pero dahil po, Pangulong Bongbong Marcos na ang namumuno sa Pilipinas, mga kababayan, matyagan nyo, ikutan nyo, no? Rondahan nyo kung ano yung ginagawang reclamation doon sa West Philippine Sea. Ano ho? Tapos pinapunta doon yung barko natin. So ngayon, para bantayan, para takutin, umalis kayo dito. Wala kayong pakialam dito sa ginagawa namin. Nagpadala ng napakalaking barko ho, mga kababayan, ang China. Para ma-intimidate po. Hindi kayo aalis dito. Ang laki nitong barko namin, no? Pero ano ho ang ginawa ng Coast Guard, mga kababayan? Wala. Sinita ho sila. Mga Sa pamamagitan ng Dark Vessel Detection Technology ng Canada, matagumpay na na-track ng PCG ang galaw ng CCG-5901 o ang tinaguriang monster ship ng China. Base sa report, July... Ang laki Sakay na kaya dyan yung mga DDS? No? Isakay na kaya yung mga DDS dyan? Papunta sila ng China? Punta na kaya kayo doon, mga DDS sa China. Ayan, kasya kayo siguro dyan. Lalo na yung mga uma-attend na maisug. Onti lang naman kayo. Uy, may nakita akong nag-vlog. Nakita ko yata kay Sir JDB. Ang vlog niya parang may sumisigaw. 18 million na daw po silang magpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos. O kayo, saan nyo napulot yung number na yon? Baka maniwala pa ako, 18,000 na kayo. Pero yung 18 million, saan nyo na naman pinagkukuha yun? Kay Maharlika na naman. Isakay na din si Pastor Kibuloy dyan. Ay, Chang. Ka-loyal sniper, sakay na din si Pastor Kibuloy dyan. 18 million ang tinapa. Kung 18,000 kayo dito sa barko na to, siguro hindi naman kasing laki ng cruise ship to. Ano? Siguro kalakalahati muna. Dala-2,000 muna kayo. Ilang balik. Baka tanggapin kayo ng China Coast Guard papunta dun sa kanilang sa kanilang bansa. Total naman, maka-China kayong lahat.
Sakay na kayo dito. O, parang Super Ferry. Tara na, sakay na, mga DDS. Yung mautog nyo nga, ni hindi maka 18,000. Tapos sasabihin ninyo, 18 million kayong magpapababa sa presidente. Eh, yun yung sinasabi nyong July 1. Ni wala kaming nakita. May nakita kami, mga nagmamautog daw sa iba't ibang parte ng bansa. Oo. Tapos nakapila. Kala mo, pila ng 20 pesos na bigas na nagmamadali o umiiyak para makakuha ng 20 pesos na bigas yung mga sumali doon. Tapos 18 million pa pinagkakakanan ninyo. O kung 18,000 kayo, dala 2,000 kada biyahe. O, pasok doon. O, iwe-welcome pa kayo ng Chinese community, malamang. Diba? Tapos doon nyo isigaw. Sumigaw kayo. Gawin nating probinsya ang Pilipinas. Oh. Doon kayo, papanigang kayo noon. Pero sa teritoryo ng Pilipinas, diyan kayo magsisigaw na kayo ay mga pro-China, hindi papayag ang mamamayang Pilipino. Oh, tuloy natin ha. Oh. Ang umalis. Tignan nyo mga DDS ha, kung paano yung pambubuli na ginagawa ng ninyo, mga idol ninyo. Di ba pro-China kayo? Oh. Ng Henan Province ang nasabing monster ship at pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong July 2. Pumasok, mga kababayan, illegal. Ano po? Eh, kung matandaan ko, si dating Pangulong Duterte, mga bossing, merong Sankey. Ano? Kasi nirorondahan po ng mga panghimpapawid yata yun ng China, mga kababayan, mga helicopter. Eh, nasa loob po ng teritoryo ng Pilipinas yun, mga bossing. Natatandaan ko, sabi ng dating Pangulo, eh, okay lang yan. Parang buhangin lang yan, bato-bato lang yan, napakaliit, wala naman tayo makukuha niyan. Ang tanong doon at ang usapin ngayon doon, pumapasok na sa teritoryo natin. Tapos ganun lang po ang sagot ng dating Pangulo, mga kababayan. Di ba nga ho? Oh, ano ang sabi ng ating Pangulo? Kahit 2 milimetro lang, hindi natin hahayaan na makuha ng ibang mga lahi o ibang bansa. Yan ang matapang. Kay Duterte, ano lang kasi, kaya mo na, lumagpas lang ng konti, okay na yun. Eh, ano lang naman yan, buhangin lang yan. Mga corals lang naman yan. Mga bato lang naman yan. Di ho ba, mga bossing? Napapansin natin at nakikita ho natin, mga kababayan, ang pagkakaiba ng pamumuno ng 2 presidente. Like example na lang po, BRP Sierra Madre. No? Sila, pinagmamalaki pa nila, dinidiskartehan namin ang pagpapagawa dyan. Ang diskarte dyan, itatago natin yung mga gamit, yung mga pangretoke, yung mga panggawa. Di ba? Sabi ni Roque, hindi kayo marunong dumiskarte, binabalandran nyo pa yung pagre-repair ninyo. Dapat lang. Kasi karapatan ho natin yun, mga bossing. Sila ho, patago, paduwag, kung iisipin po. Sabi ni, saan ba yun? Sabi ni Len Kalinski, malakas managinip si JDB. Hindi po, si JDB po, yung vlogger, kumbaga, malamang yun, ide-debunk niya yung 18 million. Yung 18 million na sinasabi ng mga DDS na pababagsak. 18 million na daw po ang bilang nila. Saan kaya ho na naman nila nakita yung 18 million na yun? Ewan ko ba dyan sa mga yan? Paulit-ulit naman yung mautog. Ang nakikita ho natin, ang mga katotohanan ho, mga bossing, pabawas sila ng pabawas. Hindi ako naniniwala nung padami sila ng padami. Tuloy na natin to. Layag ito patungo ng Ayungin Shoal at saka nagtungo sa Panganiban Reef at sunod nitong pinuntahan ng Escoda Shoal. Ini-radio challenge ng PCG ang dambuhalang barko ng China at binigyang diin na nag-ooperate ito sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Yan tumitindig ho, mga kababayan, ang ating Coast Guard.
Kahit na kulang tayo sa kagamitan, kahit hindi tayo handa, no? Sa anumang digmaan, pero basta babantayan namin 'to. Ito yung ipinangako natin sa mamamayang Pilipino na hindi natin bibigyan ng ni katitingman na teritoryo natin ang ibang bansa, mga bossing. Yan po ang pamumuno ng Marcos Jr. na tinatawag ho nila na duwag, na tinatawag ho nila na weak president. So ngayon po, ito ang iiwanan ko, mga bossing, sa inyo. I-comment nyo dyan, sino sa tingin nyo yung totoong weak president? Yung naduwag para tumindig para sa West Philippine Sea? O eto po, na nakatindig para sa West Philippine Sea at hindi po hahayaan na makuha ang ating teritoryo, ipaglalaban ang ating teritoryo. Yan po ang iiwanan ko sa inyong katanungan. And 900 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-share dito sa ating channel para po lagi kayong updated sa ating mga ginagawang mga live stream. Ano po? Alas 9 ng gabi dito, ako po ay matutulog na. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Mamayang gabi po ulit, alas 9 ng gabi, naka-live po tayo. Paalam.